Breaking news! Naku po, anong meron? Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos sugurin ng sabay-sabay ng mga matataas na tao galing sa mga matataas na bansa sa mismong Malacanang. Mga usapin lang naman patungkol sa kooperasyon, seguridad, bilateral na relasyon, international na ugnayan, teknolohiya, pagtatanggol at iba pang mga mabibigat na bagay ang kanilang mga pangunahing agenda. At ito pa malupit mga kababayan dahil in just 1 week, halos araw-araw na may mga mabibigat na taong bumibisita sa ating Pangulo. Iba talaga ang superpowers ni PBBM mga kababayan. Iba talaga ang karisma niya sa mga leader na banyaga. Talaga namang pinagkakatiwalaan at talagang sinusugod pa. Ang tanong, sino-sino kaya ang mga ito at bakit lumipad pa mismo dito sa Pilipinas para lang makipagsanib kay Pangulong BBM? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang patuloy na pagbisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen ay higit na nagpapalakas ng kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Manila at Tokyo sa harap ng mga pagbabago sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na ang ilang dekada ng pagtutulungan ng Manila at Japan ay makakatulong sa dalawang bansa na mahanap ang maraming karaniwang batayan sa pagsusulong ng kanilang relasyon. Para sa kaalaman ng lahat, ang Japan ay isa sa 4 na strategic partner ng Pilipinas. Ang dalawang bansa ay mayroong 264 na bilateral na kasunduan, kabilang ang paglilipat ng kagamitan at teknolohiya sa pagtatanggol, infrastruktura at sa pag-unlad ng Mindanao. Mula noong taong 2023, ang Pilipinas ay isa sa mga unang tumanggap sa Japan Official Security Assistance at ang tanging bansa na pinili ng Japan para sa grant aid ng dalawang magkasunod na taon. Ang Japan din ng Self-Defense Force ay nag-aalok din ng mga pagkakataon sa edukasyon at pagsasanay sa Armed Forces of the Philippines. Ang Pilipinas at Japan ay co-chair ng Asian Defense Minister Meeting Maritime Security para sa 2024 to 2027 cycle na tumutuon sa papel ng mga hukbong pandagat sa pagpapaunlad ng blue economy tulad ng pagtugon at pagpapagaan sa epekto ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa kapaligirang dagat. At hindi lang yan mga kababayan. Dahil nais din ng Pilipinas na pahusayin ang bilateral na relasyon sa Sweden at Egypt habang ang mga bagong itinalagang ambasador ng dalawang bansa ay iniharap ang kanilang mga credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag na ito sa magkahiwalay na pagpupulong kasama si Swedish Ambassador Designate na si Anna Ferry at Egyptian Ambassador Designate Nadir Nabil Saki sa Malacanang. Ipinaalam ni Ferry sa Pangulo na tinitignan ng Sweden ang Pilipinas bilang isang priority partner. Binigyang diin din niya ang parehong mga bansa ay may parehong mga halaga, kabilang ang paggalang sa mga karapatang pantao, ang pagtataguyod ng demokrasya at ang paghahangad ng pag-unlad. Sinabi din ni Ferry na sinusuportahan ng Sweden ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang kalayaan sa paglalayag. Samantala, sinabi din ni Saki na ang Cairo ay nakatugon sa pagpapalakas ng mga relasyong bilateral, pagpapahusay ng kalakalan at pamumuhunan, at pagtataguyod ng mga kultural at people-to-people exchange. Itinatag ng Pilipinas ang Egypt ang formal na relasyon diplomatiko noong March 3, 1946. Sa taong ito, ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang kanilang pang 79 years of diplomatic relation. Ang Pilipinas at Egypt ay may edukasyon, kooperasyong pangkultura at kasunduang pangkooperasyong sayantipiko at teknikal. Umaasa si Pangulong Marcos na ang pananatili ni Saki sa bansa ay magiging nakakabuo at produktibo katulad ng mga karanasan ng mga nauna sa kanya. And wait, there's more mga kababayan. Dahil sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umaasa siyang mabuo ang isang mas malakas na relasyon sa pagitan ng Slovenia at Palestina upang higit pang isulong ang kapayapaan at isang international na kaayusan na nakabatay sa mga panuntunan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang matanggap niya ang mga credentials ni na Slovenian Ambassador Designate
Nes at Palestinian Ambassador Designate Anastas sa dalawang magkahiwalay na seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Nes na ang Slovenia ay isang malakas na nagpapataguyod ng international na batas at ang nakabatay sa mga patakaran ng international na kaayusan. Sinabi din ni PBBM na ang kanyang administrasyon ay nagbabahagi ng mga halaga sa Slovenian na matibay na pundasyon para sa pagpapalalim ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nangako ang Slovenia na papalakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang lugar kabilang na ang people-to-people ties. Sinabi din ni Ambassador sa Pangulo na siya ay walang kapaguran na makikipagtulungan ng malapit sa gobyerno, komunidad at negosyo ng kultural na sayantipikong mga komunidad para sa karaniwang benepisyo at parehong mga bansa sa mga tao. Samantala, ipinarating din ni Anastas ang pangako ng pamahalang Palestinian sa patuloy na pakikipagtulungan sa Maynila. Pinagtibay din ng Pangulo ang ibinahaging pagpapahalaga sa Pilipinas at Palestine sa pagtataguyod ng kapayapaan. Noong September 1989, itinatag ng Pilipinas at Palestine ang demokratikong relasyon na ngayon ay nasa 35 years na ngayong taon. Sa unang araw ng pagbisita sa Pilipinas ni Japan Defense Minister Nakatani Jen, kabilang sa kanyang ininspeksyon ang radar facility sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Sa Japan, binili na Pilipinas ang isang fixed surveillance radar system na dumating noong 2023 at kayang makasagap ng dayuhang barko at aircraft sa loob ng 300 nautical miles instrumented range. Noong nakaraang taon naman itinurn over ang mobile air surveillance system. Maritime awareness is also a Japanese initiative. So the capabilities were demonstrated and site facilities were demonstrated too. We also took this opportunity to see how far we have progressed also on the deliverables of the different Air Force and other armed forces units. Dalawa pang radar system mula Japan ang inaasahang darating sa bansa na bahagi ng 5 bilyong piso na Air Surveillance Radar System Project para sa Philippine Air Force, katuwang ang isang Japanese firm. A lot of enhancements and discussions have been done to move forward our already robust defense relationship and alliance. We share also the common cause of resisting any unilateral attempt to reshape the global order without the consent of the participants of this global order and the attempt to reshape international law by force.